guys, and meron tayong topic na ipipresent ko ngayon sa video na to, gaya nung yung topic natin tungkol sa isang pad type. Kape muna tayo. And tungkol dun sa problem natin dun sa dun sa pa-contest natin dun sa isa nating subscriber, yung L200 promo natin, yung free na L200 na napabigay natin dun sa isang winner na name niya is si Abelino Gozon. Balik tayo sa topic. Teka, shoutout muna pala natin yung iba nating katoto dito, no? Teka, eto naka-ready na. Jeremy Dumiguera. Okay, shoutout sa'yo. Shoutout kay Jeremy Dumiguera and Christian Belleza. Teka, buhay muna natin itong ating yun, para may konti tayong music. Okay, shoutout kay Jeremy Dumiguera, mga nagpapa-shoutout sa atin sa channel, and si Christian Belleza of United Vapors family, si Z Fajardo at si meron pa isa nalimutan ko, sorry. And sa inyo mga minamahal namin mga taga-subaybay, saan man kayo naroroon, ay maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And meron tayong anong pangalan nito? Ito, nag-uwi ako ng mga trabaho. Nag-uwi tayo ng trabaho kung minsan. Nakita nyo. Ito, laptop na pinapagawa ng customer. May mga time na inuuwi natin yan, no? And meron akong paboritong Aegis, baka magustuhan nyo rin. Baka meron dyan sa mga shop na malalapit sa inyong lugar, no? Custard milk cakes ang brand niya. Yan. Tapos ang flavor niya custard, and meron silang mga flavor na gaya ng RY4, may ube din. Okay, meron ding almond, masarap din yan. And available sila sa ni content na 369 yan. 369 yan. Okay. And tuloy natin itong ano natin tungkol sa Smoke Lord. So anong problema ng Smoke Lord? Usually basta yung may mga pins na pad type, nagkakaproblema sila sa mismong pin o kaya sa OCC. Yun yung topic na ating tatalakayin, no? And yun yung kay Abelino Gozon na price. Okay. So ano nga bang problema nung kay Sir Abelino, no? Medyo yung kanyang unit hindi pa natin na-deliver. Kaya nag-message ako sa kanya simula pa lang. Yung price niya kako ay hindi mo na ma-deliver kasi naubusan ng stock sa supplier. So, meron akong L200 dito, pero ipanaliwanag ko sa kanya na ganito yung problema. Ipapakita natin. Eto. Yan. Isang mapapansin niyo dito, parang nagme-matrix. Okay? Kita nyo ba? Parang nagme-matrix siya. Yung pinakang LCD niya may nakikita kang mga shadows. So, hindi ko pwedeng ibigay sa kanya yan. Dahil hindi katanggap-tanggap yun kahit sa akin. So, syempre pag gusto mo laging maayos yung unit, na. And ganyan siya pag normal. Pero pag ginamit mo na ng matagal, ayun, nagluluko na siya. Nagiging ganito na yung problema. Ayan. Ganyan na yung problema. Parang matrix. Okay. So, then, next natin, bago natin i-play ito. So, kinausap ko nga si Sir Abelino. Sabi naman niya, okay lang naman, sir. Yung makakapaghintay naman daw siya. So, sabi nga niya, parang basta galing sa channel natin, hihintayin niya. So, sa totoo lang, pwede niya ipa-convert sa cash kung gusto niya, pero hindi niya ginawa yun. And sabi niya, maghihintay talaga siya.
kung kailan darating yung supply. Kasi nagkakaubusan nga ngayon dahil yung pinakang mga supplier natin dito, halos wala silang mga ano. Pag sa ibang shop naman ako bibili, medyo mahal siya. Okay. Medyo mahal siya kasi usually medyo mababa yung kuha natin sa mga suppliers, alam niyo naman siguro. And siguro kung may mga shop na nanonood dito na malapit sa akin and willing na ibenta sa akin ng medyo mababang presyo para lang matulungan tayo dito sa problema. Maraming salamat po. Maraming salamat po, no. And and yun Sir Abelino Goson, pasensya na. Pero ginagawa natin yung ano, naghahanap talaga tayo. Pero darating yan. Naka-ready lang naman yung ating budget para dyan. Okay? So move on tayo and yun, eto, ipi-play na natin itong ating kasunod na topic. Yung pinaka main topic natin tungkol sa smoke nerd. Baka marami kayong smoke nerd. Okay? Baka marami kayong smoke nerd na sira ang pins. So ito yung video na para po sa inyo. So i-play na natin. Medyo napalakas yun. So dapat mahina. And medyo itama natin yung screen. Ayan. Okay, sa part na to, pinapakita natin yung ayan, yung mga pins. Nakita nyo guys. Isang mapapansin nyo yung pinakang gitna, lubog na lubog siya. Ayan o. Kita nyo ba? Oh. Lubog na lubog. So, hindi yan magdedetect ng coil. Kahit abutin kayo ng ilang taon dyan, hindi yan magdedetect ng coil. Promise. Kahit anong gawin nyo dyan. Dahil lubog na lubog siya. Dahil yung pinakang gitna nun, siya yung tinatawag na R positive o resistance. Hindi ko sure kung resistance na tawagin, pero resistance positive. Kasi nga, yung coil natin is some kind of resistance. Okay. So, ayan. Kapag pinagdikit natin yung upper part, ayan o, then yung center, makikita nyo nagbi-blink yung light ng smoke node natin. So, indication niya na okay yung coil detection. Yun nga lang, hindi siya lumalapat do sa pinakang yung pinakang OCC natin dahil nga nakalubog siya. So, ipapakita natin yung pinakamabilis na paraan. Ang tawag dito, albularyo. So, yung albularyo, yun yung tinatawag na repair na tapal-tapal, pero mabilisan. So, okay. Natatawa rin kasi ako pag narinig yung albularyo. Yung tapal-tapal, balot-balot, tatapalan mo lang na kung ano-ano. Pero kasi malaking pakinabang nito kung limited yung mga parts na pwede nyong gamitin sa mga unit ninyo. Siyempre, hindi naman lahat tayo kompleto ng gamit, di ba? So, ganito po yung gagawin nyo. Kumuha kayo ng coil na pinakita natin. Pwede yung mga iba-ibang klase ng coil. And try nyong bahagyang butasan yung rubber na katabi noon. Ayan o. Yung kadikit nung parte na yun, ng pole. Ang ginagawa natin is binubutasan natin yan. Bahagyan natin idinidiin. Ayan. Yung mismong katabi niya. Kasi rubber naman yan eh. Hindi natin kailangang buksan yung unit para doon. Pero iwasan yung tusukin ng sobrang sobrang haba. Kailangan sakto lang. Basta medyo lagyan nyo lang siya ng mapapasukan niya. So ito yung coil, no? Yung coil na yan, yung karaniwang coil na ginagamit natin. Mga sobra-sobra yan dito sa shop. So ginagamit ko sa may mga pagkakataon na repairing natin mga ganito. Actually halos libre ito sa customer. Kasi mabilisan lang. Siyempre, mas mahirap yung palit ng pin. Kasi mas mahal yung mga piyesa. Mas mahal na klase ng piyesa yung pin. So, tapos yung trabaho pa kung paano baklasin, mas mahirap. Okay. So, dito lalagyan natin siya ng gawin nating pointy. O matilos. So, pinapatilos ko yung dulo ng Ayan, bahagya siya nakatilos. Tapos, susubukan natin siya ipasok dun sa part kung saan bahagya nating binutas yung Papakita natin yan mamaya.
Yan, pinutol na natin. Okay, hindi pa pala. So, ginagawa ko pala dito, no, ipinapasok ko na yung ipinapasok na natin yung, anong pangalan nito, yung coil. Doon sa mismong tabi, ipupokus natin para makita nyo. Yan. Kita nyo? Ayan, no. Pinokus ko pa lalo. Ayan. Kita nyo ba? Halos kadikit siya nung coil na nakalubog. Ayan. So, kita nyo. Ayan. Tapos dito, puputulin na natin siya. Ngayon, naputol na natin siya. Ang gagawin naman natin dyan, bagyan natin siyang ipababa. Ayan. Susunod naman yan kasi malambot naman yung malambot naman yung mga coil na yan. Oo, make sure naman yung gagamitin yung coil medyo malambot. And medyo makapal. Para medyo springy naman sila eh. So, bumabalik-balik din yan. Medyo springy yan. Kape muna tayo. So, dito, nakikita nyo yung itsura. Focus pa natin. Kita nyo? Then, ayan, titestingin na natin. Okay, beep tayo guys. Paborito ko ngayon yung custard. Galing yung dun sa isa nating pinsan. Si Unso, medyo nagustuhan ko siya, dala-dala niya. Tapos, nagustuhan ko yung lasa. Ito, titestingin na natin. Gusto mo pa shoutout? Shoutout nga pala kay, anong pangalan mo? Joke lang. Carl Joseph. Yan, si Carl Joseph Paserio. Kasama ko sa shop ngayon. Medyo tinuturuan natin mag-build. Magaling na. And kita nyo, ayan, nawala na tayo sa topic. Okay, shoutout sa kanya. And, eto, nakikita nyo ngayon sa video na umuusok na si Smoke Lord. Ayan, kita nyo yan. Dahil yun dun sa ginawa natin na extension. Yan. Kita nyo. May time na lilinisan nyo rin yung parting ilaw na yan, yung tinuro natin na yan. May time na lilinisan nyo yun kasi pag minsan nakala nila hindi umiilaw, no? Pero ang totoo, natatakpan ng dumi. Kasi laging pinipindot yun, sabitan ng mga dumi. So, yun yung karaniwang nagiging problema na akala nila di nag-charge, di nabubuhay, pero wala palang ilaw. Wala palang nakikitang ilaw dun sa part na yan. Kasi natakpan. So, dito nililinisan ko kasi medyo naglilik yung atomizer niya. Ayan. Kita nyo. Kitang-kita yung tsura nung ginawa natin. Ang trabaho lang yun, extend, no? Extend lang yung natin. Yung pin papunta dun sa OCC natin sa gitna, sa R positive. Yan. Okay. Okay, naulit na yung video, nakaloop kasi ito. So you know guys, ganun kasimple yun. Pag may mga simpleng tools kayo, nail cutter, yung iba gumagamit ng nail cutter eh. And nasosolve natin yung mga simpleng problema sa ganito lang. Pwede nyo i-apply sa mga iba-ibang klase rin ng mga pad type na pin ang ginagamit at rubber. Karaniwan naman rubber yan eh. Okay. Usually rubber yan dahil kailangan nga protected siya sa leak. So, madali nyong ma-opera yan. Kahit maliit na coil lang na naka-extend na ganun. Mga ordinary kantal, pwede. Okay. So, dito sa part na tayo, papakita natin ayan, tinetesting natin siya. Ayan o. Umuusok o. And maganda yung performance siya kasi maganda yung pagkakadikit nung ating coil sa yung ating OCC dun sa part na nilagay natin. Solid. Pero inuuna ko na temporary lang po ito. Hindi siya talaga masasabing full repair. Okay. May mga video naman tayo ng yung talagang full repair siya. Okay, may mga video tayo na pin, yung talagang pinalitan natin yung pin. Okay. Ayan. So
So, yun no. Tapos na to. Sana may natutunan tayo dito no. And magagamit ninyo yan if ever naka-encounter kayo ng mga ganitong problema. So, pag naka-encounter kayo ng ganitong problema, so make sure na sundin nyo lang yung mga nakalagay dito. Kung hindi kayo sigurado, huwag nyo gagawin. Baka kasi mamaya masira ninyo yung unit or masira ninyo yung sarili ninyo. Okay, may mga pagkakataon na pag hindi kayo sigurado, lagi natin sinasabi yan. Pag hindi kayo sigurado, huwag nyo gagawin. Okay. Yung alanganin kayo na masunod yung mga procedure. Okay. Medyo delikado rin to. Pwedeng masira yung unit ninyo. Kaya kung ano pa. So, may mga time na dalhin nyo dun sa kayang gumawa. Okay guys. Okay. Salamat sa pagsubaybay. And tapos na tayo dito sa ating topic. And lagi kayong mag-ingat and magandang araw po sa inyo. Bye-bye.